Dito po sa lahat na mga bayan at lungsod na nakapalibot doon sa Mount Mayon, so far saan ang may pinakamalaking problema ngayon, sir? Tama po yung ating kasama sa bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan at lungsod ng Ligao. Dito po dinala ng hangin yung mga pyroclastic density, yung ash clouds. Doon siya tinangay ng hangin. Kaya ito yung nabalot ng abo. Lalo-lalo na yung bayan ng Ginubatan, Manong Ted. And sila po yung nakaranas, yung naapektuhan masyado ng ash falls. Oo. So sa ngayon, meron na bang report ang probinsya kung if we combine lahat ng mga nasa evacuation center, kung ilan sila, and then separately yung total number of residents, yung hindi naman nasa evacuation center pero definitely apektado? Meron na ba kayong bilang? Yes po, Manong Ted. Linawin ko lang, due to the unrest of Mayon Volcano, since January, nakataas na yung alert level 3 natin. So dati na tayong merong 4 na evacuation centers, meron tayong 1,113 families na nakakalat dito sa 4 na evacuation centers. Ngayon, ang bilang naman nung naapektuhan nung nakaraang Sabado, nung ashfall, sa bayan ng Ginubatan, umaabot ito ng 26,000 families. And sa bayan ng Kamalig, nasa 8,129. And sa lungsod ng Ligao, umabot ito ng 9,000 families. Hindi po ito nasa loob ng evacuation centers, yung mga naapektuhan ng ash falls. Some of them po, bumalik din sa kanilang mga bahay upang makapaglinis nung oras na kumalma na yung usok and yung abo. Oo. So sa ngayon, kapag natin kinuwenta ang lahat ng yan, higit na 30,000 nga ang apektado dito. Mahigit po. Oh, mahigit pa nga. So sa ngayon, ano ang main concern ng probinsya? Kasi alam naman natin na kanya-kanya itong mga LGUs, meron na silang sarili-sarili nilang mga pamamaraan, di ba? Kasi nga hindi na bago ito. Yes. Pero kayo sa probinsya, paano ngayon? Ano ang inyong main concern? Ang main concern natin ngayon is talagang maka-assist sa ating mga LGUs kasi kulang pa rin naman. Katulad kahapon sa Ginubatan, kung makikita natin, sobrang kapal ng abo na bumabalot sa mga kalsada, sa mga bahay. Ang kailangan natin warm bodies na magpapala at magwawalis. And after that, susumpitin ng tubig ng mga bumbero. Yung mga lorry trucks natin sa probinsya, yesterday nakapag-mobilize tayo ng 5 water trucks na sumusumpit. And ang concern pa natin ngayon is yung kawalan ng supply ng tubig sa bayan ng Ginubatan. So isa yan sa mga tutugunan natin ngayong araw, Manong Ted. At itong binabanggit mo nga na clearing na ito, so far naman ano ang tugon ng DPWH Region 5 dito? Kasi nga sila ang may maraming equipment supposed to be. Yes po, tulong-tulong po tayo, Manong Ted. Actually, Secretary Vince Dizon was here yesterday. Kasama yung mga District Engineering Office and Regional Office. Talagang ipinag-utos niya na madaliin ang pag-clear ng mga kalsada. Tulong na ang Provincial Engineering Office at ang mga local na engineering offices ng mga munisipyo. Yun namang usapin dito sa pangangailangan sa tubig. Ano ito? As in doon sa Ginubatan kamo ba na lugar, walang tulo sa gripo? Ano bang sitwasyon? Wala po. Wala po, Manong Ted. Talagang walang tulo ng tubig sa gripo sa bayan ng Ginubatan. And then yung Ligao, nagpaabot na rin po ng report na baka humina rin yung sources ng tubig nila, so baka kapusin din po. So ito yung talagang binibigyan natin ng pansin ngayon kasi sobrang kailangan ng mga tao yung tubig. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM,
Laging true sa'yo, kapatid.